So hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, pag-uusapan na naman natin ang isa na namang aspeto tungkol sa pag-aalaga at pagpapalaki ng mga baboy. So samahan nyo ako ngayong araw na to at pag-usapan natin yung tungkol nga dito sa booster period o winter period ng ating mga alagang piglet. So simulan natin guys, pag-usapan natin yan, himay-himayin natin ngayong araw na to. Guys, may mga tanong, hanggang kailan ba tayo dapat magbigay ng booster feeds para sa ating mga alagang baboy? Ibig sabihin yung medyo mahal, kasi ang usually 1 kilo lang ang isang pack nito. So ibig sabihin after na manganak yung baboy, so ito yung feeds na ini-intro natin sa ating mga alagang baboy para at least magsimula sila at masanay ng kumain. So ito tanong, hanggang kailan ba tayo dapat magbigay nito sa alagang piglets at gaano karami ang pwede nating ibigay? So eto na tanong ng mga katropa natin. Usually may mga iba't ibang brand na pwede kayong gamitin. Nandiyan yung mga super big at kung ano-ano pa na basta yung mga booster feeds na pwede natin gamitin. Usually mga nakapack lang yan at tigi 1 kilo nga yung laman yan. So eto na, from 0 to 10 kilograms dapat yung baboy. Ibig sabihin mula 0 weight hanggang sa magtimbang siya ng 10 kilograms. Pwede natin guys gamitan ng booster feeds. Ito ay makakatulong para mabilis lumaki yung ating mga alagang baboy. At syempre mas maraming kontento ng gatas na nakakatulong sa kanilang paglaki. At ito na nga guys, hanggang kailan yung tamang panahon na dapat natin itong ibigay sa ating mga alagang piglets? Usually kasi yung iba nagtatanong, hindi nila ma-estimate, basta mapaubos lang nila yung booster feeds na yun, okay na. Pero ang tamang panahon talaga guys is between 0 age to 30 days. Ayan, so hanggang ika-30 araw mula ng pagkapanganak. So tanong naman ng mga katropa natin, kailan mo naman dapat i-introduce ito sa mga alagang baboy? Usually base sa karanasan natin guys is kung ibibigay mo kaagad between 0 to 3 days or between 0 to 7 days is mas practical sa atin na magbigay at mag-introduce sa pagitan ng 3 days to 7 days. Kasi nga guys, kung between 0 to 3 days magbibigay ka na kaagad is hindi mo talaga guys, masasayang lang yung feeds na ibibigay mo at hindi ito kakainin ng mga piglets. So base sa karanasan natin guys is etong mga feeds na to kapag pinakain natin sa baboy is sa mga piglets na bagong anak is usually hindi nila pinapansin. Mas more on dedede sila sa kanilang inihin kung i-introduce natin ito sa pagitan ng 0 days hanggang 3 days. Pero mapapansin natin sa pagitan ng 3 days hanggang 1 week o 7 days yung ating mga alagang piglets mula pagkapanganak, doon sila guys nag-i-start para silang nag-e-experiment. Base sa karanasan natin, nakikita natin na doon sila unti-unting pumupunta doon sa kinakainan ng mommy pig nila. Doon sila unti-unting natututong kumain. So kaya it's better na mag-introduce tayo na itong mga booster feeds sa pagitan ng 3 days to 7 days at eksaktuhin natin ng hanggang dumating yung 30 days. So maaari tayo guys gumamit ng 1 kilogram sa loob guys ng 30 days o hanggang sa ika-30 araw nila. So ibig sabihin guys, ipapaubos lang natin yon. Usually guys, pwede tayong mag-introduce from mula 10 grams, palaki ng palaki, parami ng parami. Usually guys, kapag nagbigay tayo guys sa mga piglets, isang set na yan kasi sama-sama na sila guys sa kulungan, di ba? So kapag nagbigay tayo, so isang set na. Usually guys, mag-i-introduce tayo ng halos 5 to 10 grams sa bawat isang baboy para makain nila. Tapos unti-unti na tayong magdagdag every other day or kahit every day, depende sa kung ano yung kayang i-consume ng baboy. Ito lang guys take note lang, wag na wag nating i-overfeed yung ating mga alagang baboy at pakainin ng napakarami, lalong-lalo na hindi pa nila kaya at hindi pa sila sanay dahil magre-resulta yan sa pagtatay, which is mamomroblema tayo sa bandang huli, di ba?
So ito naman guys, mula pagkapanganak ng ating mga piglets from 0 days hanggang 30 days o hanggang bago tayong magwalay ng ating mga piglets, ano ba yung mga dapat natin gawin at dapat ibigay na pag-aalaga, pag-aarawa sa ating mga piglets para syempre matiyak natin na magre-resulta sa magandang paglaki, malusog na mga piglets at syempre magandang pagwawalay sa kanila. So ito na nga guys, bakuna, vitamins para sa mga piglets na gusto natin gawing partner, gusto natin gawing dumalaga sa susunod na mga panahon o kahit na mga junior boar. To 3 days, syempre kailangan pasusuhin ng colostrum itong mga alagang piglets. Importante na makasuso sila, makadede sila. First na panganganak ng baboy, pagkapanganak pa lang sa kanila, sa mga piglets, kailangan mapasuso na sila ng colostrum within 24 hours para at least ito ay makakatulong sa kanila para magkaroon ng extra energy at syempre magkaroon ng pangontra laban sa mga sakit-sakit. So, napakaganda na sa unang pagkakataon, pasusuhin kaagad natin sila sa ating mga inahing baboy. So, first 3 days kailangan padidehin natin sila lagi para at least magkaroon sila ng lakas. At medyo lumubo-lubo, medyo lumaki yung ating mga piglets. At eto na nga guys, sa 1 to 3 days maaari rin tayong magputol na ng buntot, magputol na ng ngipin. So sabi ng iba, dito sa ganitong araw na kami magpuputol, pwede rin nga guys yung iba, nagpuputol na kaagad sila ng ngipin at saka buntot right away pagkapanganak. Pero yung iba naman naghihintay ng 3 days, saka lang nila guys puputulin yung mga buntot at saka ngipin. So nasa sa inyo na kung ano yung practice sa inyong babuyan. Pero maaari nyo rin yan gawin guys sa inyong babuyan sa loob ng 0 days. Simula pagkapanganak pa lang, maaari nyo nang gawin right away. Depende lang, kayo na yung bahalang mag-evaluate kung kaya na ba ng inyong mga piglets. Ito naman katropa, kabady, paano naman kung ang piglets namin nagtatae bagong panganak pa lang, di ba? So, syempre usually maraming mga iba't ibang dahilan kung bakit nagtatae ang mga piglets. Nandiyan yung overfeeding, nandiyan yung nilalagnat yung inahin at nasususo nila, yung mga gatas na na-stuck sa dede ng inahin. So, maaaring makapagtulot yan guys ng pagtatae o maaari rin medyo marumi yung kulungan natin, hindi nalilinis kasi ayaw natin basahin. Napakaraming mga dahilan. So, kung nagtatae yung ating mga alagang piglets na bagong panganak, maaari tayo guys magbigay ng Apralite. Ito ay iwas pagtatae. So, 1 ml lang bawat biik per 10 kilograms na timbang, pwede na yon. So, 1 ml sa bawat biik at kung malala yung pagtatai, dapat ganun yung ibigay natin. Pwede rin natin guys ihalo lang yung mga sachet-sachet. Make sure lang na tingnan ninyo kung paano yung mixing. Usually guys, hinahalo lang yan sa ilang litro ng tubig ang bawat isang sachet at maaari nyo nang ibigay set sa inyong mga piglets. So, yun ay makakatulong para maiwasan yung matinding pagtatai ng ating mga alagang biik. At syempre, iwas stress na rin para sa ating mga nag-aalaga ng baboy. Sa ika 3 days guys, ito talaga isa sa pinakamahalaga na dapat talaga natin gawin bilang isang magbababoy na mumuhunan sa pag-aalaga ng baboy. Kapag ang piglets ay bagong panganak, kailangan first 3 days o sa ikatlong araw ay makapagbigay tayo guys ng iron. Lalong-lalo na yung Jectran, isa sa mga brand talaga na talagang confident yung mga katropa natin, yung Jectran Premium with Zinc. Iwas anemia, iwas pagkabansot at syempre tibay, resistensya ang ibinibigay at inidudulot nito sa ating mga alagang baboy. So 1 ml kada biik intramuscular injection. Pwede dito sa may ganito at pwede rin dito sa yun na. So kung hindi kayo guys marunong magturok, make sure magpatulong kayo sa inyong mga katropa na may kasanayan, bihasa, o kung hindi man, magpatulong kayo guys. Kung ano yung feeds na binibili ninyo, brand ng feeds na binibili ninyo, magpatulong kayo doon sa mga technician na libre naman yung service na binibigay. So, kung talagang magpatulong kayo doon sa kapitbahay ninyo na matagal nang nag-aalaga guys ng baboy. Importante itong Jectran Premium o iron na tinuturok natin sa mga alaga kasi guys, ito nakakatulong para iwas anemia at talagang base sa kasanayan, karanasan natin, talagang mas maganda yung mga baboy, mga piglets na naturukan kaysa hindi naturukan. So ito guys, ano-ano pa ba yung mga bagay na dapat natin gawin
mula pagkapanganak ng piglets hanggang sa bago iwalay. Sa ika 7 days guys, since na-discuss na natin yung 1 to 3 days, so sa ika 7 days maaari tayo guys magturok ng 2 ml Mycoplasma vaccine o yung tinatawag na Respissure. So maganda to sa alagang baboy. Para at least matiyak natin na maging healthy sila at hindi nagkakaroon ng sakit. At sa ika 10 days naman guys, ayan, Bexan SP, 1 ml lang per biik. So intramuscular para mabilis ang paglaki ng ating mga alagang baboy. So iron at saka vitamin B complex, importante yan, pero mas maganda kung makapagturok tayo na guys ng Mycoplasma vaccine o Respissure na tinatawag nila. Sa ika 10 to 14 days naman maaari tayo guys magbigay ng Betracin Premium. So kahit yung sachet lang guys, ihalo natin ito sa tubig, 2 kutsarita per galon ng tubig. Ito ay nakakatulong pampalakas ng resistensya at iwas sakit-sakit na rin. Ayan, so kung wala tayong pera guys na pambili ng mga vaccine, pwede na guys yung Betracin Premium. Makakatulong ito sa ating mga alagang baboy at syempre makakatipid na rin tayo. Sa ika 14 days naman guys is mag booster shots tayo ng Jectran, Iron Jectran. Ibig sabihin sa ika 3 days pala nagtuturok na tayo, tapos sa ika 14 days uulitin natin. Parang booster shots lang, di ba? So ibig sabihin 3 days and 14 days mula pagkapanganak ng piglets, kailangan guys nagtuturok tayo ng iron. So isang regular na turok sa ika 3 days, tapos booster shot sa ika 14 days. So ito guys is anti-anemia, pampalakas ng resistensya. 1 ml lang yung kailangan nating ibigay sa ating mga alagang baboy. At ito na nga guys, sa ika 21 days mula pagkapanganak ng ating mga baboy o ng mga piglets, syempre doon naman tayo guys magbibigay ng leptospirosis o anti-parvo vaccine, anti-hog cholera, 2 ml per biik lang. So ito usually magkakasama na isang set na to. So mas maganda kasi guys ito. So kung yung Mycoplasma Respissure vaccine binibigay natin sa ika 7 days, ito naman guys anti-parvo vaccine, anti-leptospirosis vaccine na magkakasama na o anti-hog cholera, sa ika 21 days naman natin binibigay ito. So 2 ml din per biik. So sa ika 23 days at saka ika 33 days or between 23 days to 33 days mula pagkapanganak ay maaari naman tayo guys magbigay ng Digest Aid 4X. Etong Digest Aid 4X is nakakatulong para iwas stress sa pagwawalay ng ating mga piglets. Inihahanda sila guys para hindi sila ma-stress. At ito rin guys ay mayroong probiotics, acidifier, at electrolytes at enzymes. Ito guys yung nakakatulong talaga para maiwasan yung stress sa ating mga alagang baboy. Kahit 2 kutsarita lang per galon ng tubig, solve ka na doon. Sa ika 25 days naman guys is booster shots naman ng Bexan SP. Ito ay paghahanda na sa pagwawalay ng baboy. So 1 ml per biik intramuscular. So ibig sabihin ng Bexan SP o yung tinatawag na vitamin B complex para sa baboy ay pwede natin gawin sa ika 10 days at saka ika 25 days naman yung booster shots. So usually kasi guys yung iba nagwawalay sa ika 28 days, sa ika 35 days o ika 45 days. So nasa sa inyo na guys kung ano yung sistema sa inyong babuyan. Pero mas maganda guys kung mula day 1 hanggang day 30 o day 35, day 33 hanggang sa magwalay, meron na tayong program step by step kung ano ba yung dapat natin gawin sa ating mga alagang baboy. Sa booster feeds, balikan natin guys, di ba? So maaari tayong magsimula ng 10 grams hanggang sa palaki ng parami, maging 20 grams hanggang sa maging 100 grams. So yung 100 grams para sa isang piglets ay ayos na yun para maging malusog, masigla at malakas sila. Usually guys, bakit ba natin pinapakain ng kukunti muna yung ating mga piglets? Ito ay para lang masanay sila. Hindi natin sila guys pinapakain para at least yun talaga yung magpapalobo sa kanila at magpapalaki sa kanila. Pero nakakatulong rin yun para lumaki sila. Kaya lang guys, itong booster na feeds
ginagamit lang natin para bilang introduction para masanay sila sa pagkain at masanay sila sa pag-intake ng mga feeds. So usually guys, sa pre-starter period, doon talaga guys unti-unti na nating dinadagdagan ng parami yung kinakain ng ating mga alagang baboy. So ayun guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayon.